Mananatili sa puso namin yung maraming agoy na pinawi mo sa puso ng Pasigueño at lahat ng Pilipino. Paalam, Tito Yoyong. Kasunod ng malungkot na balita ng pamamaalam ng dating Vice Mayor ng Pasig City na si Yoyong Martires noong June 18, 2024, isang madamdaming special session ang inilaan ng Sangguniang Panglungsod ngayong Biyernes. Madami ang nagluluksa sa pagkawala ng former Vice Mayor at dating konsehal na naglingkod sa Pasig ng halos 3 dekada. Kilalang basketbolista at komedyante, ama, lolo, kaibigan, kapatid at Pasigueño. Ilan sa mga konsehal ay nagbigay ng kanilang mensahe kaugnay sa pamamaalam ng ama ng kanilang kasamahan sa trabaho na si Konsehal Maro Martires. Hindi napigilan ni Councilor Volta de los Santos na mabasag ang boses habang ibinabahagi ang kwento ng buhay ni former Vice Mayor Yoyong. Rosalio D. Martires, Yoyong, Y-U-Y-U-N-G, o simpleng papa para sa mga anak. Pero nakilala rin Tito Yoyong sa mga salita o ekspresyong agoy. Bagaman ang ibig sabihin ng agoy sa salitang Bisaya ay aray, tuwing babanggitin ito ni Tito Yoyong ay hindi sakit ang ating nararamdaman, kundi nagbibigay siya ng panandali ang ngiti. Agoy with a smile, ika nga. Maraming naging agoy sa buhay si Tito Yoyong. Pinanganak po sa Katbalugan, Samar, si Tito Yoyong. At dala ng kahirapan, ay patakas po siyang sumakay sa barko sa napakamurang edad. Sa pagkakatanda niya, mga 10 taong gulang pa lamang siya. At nang mahuli siya ng bantay sa barko, ay pinipilit po siyang pababain. Pero nakiusap siya at ang sinabi niya na maglilinis na lang siya ng barko, wag lang siya pababain para makarating siya papuntang Cebu. Nang makarating siya Cebu ay wala naman siya talagang pupuntahan. Kaya nagpagala-gala muna siya, sa mga kalsada lamang siya natulog ng ilang araw. Hanggang sa may nakilala siyang isang kaibigan. At pinaunlakan siya na tumira. At alam niyo po ba kung saan? Matulog muna sa kulungan ng mga manok. Buwan din po ang nagdaan na tsinaga ng isang batang Yoyong Martires na matulog katabi ang mga manok. Pero hindi siya sumuko dahil sabi niya, mahirap ang buhay sa Samar at nung mga panahon na yon, ang pangarap ng mga taga-Bisaya ay natutupad sa Cebu. Dahil sa kanyang bilis sa pagkilos at pagtakbo, nakapag-aral siya ng libre sa Cebu bilang isang track and field player. Kalaunan, na-discover niya na mayroon pala siyang angkin galing sa paglalaro ng dito na nagsimula ang mga agoy sa kanyang buhay ay naging tagumpay. Sa kanyang paglalaro sa Southwestern University ng basketball, ay nadiskubre siya ng kupunang San Miguel Beermen. Kaya nagdesisyon si Tito Yoyong na lumuwas ng Maynila. Pero sa Maynila, wala rin siyang kakilalang kaanak, kaya habang naglalaro ng basketball, siya po ay tumira at natulog lang sa basketball court. Dahil maliit lang po pala ang sweldo ng mga basketball player doon, hindi niya kaya na mangupahan. Kaya buwan din po ang tumagal na siya po ay natutulog lang at nanirahan sa basketball court at tumutulong lang din po siya na maglinis doon parang bilang isang janitor. Nakilala niya ang kanyang sinasabi laging love of his life. At yun po ay si Tita Tess. Malapelikula rin po ang pinagdaanan ng kanilang love story. Dahil nga po mahirap lang si Tito Yoyong at may kaya sa buhay si Tita Tess, dinaanan nila ang ilang mga agoy sa pag-ibig. Sa simula daw, medyo hindi siya gusto ng pamilya dahil daw sa kanyang charming smile ay napanalunan niya rin hindi lang ang puso ni Tita Tess kundi pati na ang pamilya. Kahit daw mala Jaworski ang pagbabantay ng magulang ni Tita Tess ay nalusutan niya
hanggang maipanalo niya ang kanilang pag-ibig. Actually, binanggit niya ito during the interview doon sa aming Star Confessions episode. 5 ang naging trophy ng kanilang pagmamahalan. Sina Melville, Marvin Ross, Mandeville, Marion Rosalio Martires, ang ating kaibigang konsehal Maro Martires, at ang kanilang nag-iisang babaeng anak na sa Maria Rosario. Naging bahagi din si Tito Yoyong ng national team na nanalo ng gintong medalya sa 1973 ABC Championship. At isang araw sa pinaka-highlight ng kanyang karir bilang isang basketballista ay nung nakapaglaro siya sa huling koponan ng Pilipinas na nakapaglaro sa Olympics noong 1972. At hanggang sa kasalukuyan ay wala pa pong team ng Pilipinas na nakakarating uli sa Olympics. Nakilala siya sa mga pelikula kasama sina Tito Vic and Joey. At isa nga siya sa mga paboritong co-actor ng nasabing trio. 27 years siyang naglingkod sa pamahalaan ng Pasig. 18 taon bilang konsehal na nagsimula nga noong 1995 at 9 na taon naman bilang vice mayor. Isang mahaba at masigasig at magiting na paglilingkuran. Tinanong ko rin sa kanya kung ano ang pinaka-greatest achievement niya sa buhay. Hindi ang pagiging Olympian, hindi ang pagiging sikat na artista, at hindi rin daw pagiging vice mayor ang masasabi niyang pinakamataas na tagumpay na nakamit niya. Ang sabi niya, ang pagiging asawa kay Tess at pagiging ama sa kanyang mga anak. Mamimiss namin ang mga aguy mula sa iyo. Pero isa lang ang sigurado, wala ka ng aguy na mararamdaman, Tito Yoyong. Dumating man ang final buzzer mo bilang basketball player, final cut na at nag-pack up na ang kana bilang artista, nag-adjourn na bilang konsehal at vice mayor, pero mananatili sa puso namin yung maraming agoy na pinawi mo sa puso ng Pasigueño at lahat ng Pilipino. Paalam, Tito Yoyong. Nagbigay pugay sina Vice Mayor Dodot Jaworski at ang council sa naging ambag ni Martires bilang lingkod bayan. Ang kanyang mga kontribusyon sa larangan ng sports at ng pelikula ay naging bahagi ng buhay ng mamamayang Pilipino. At tiyak na maaalala ang mga ngiting na ibigay ni Yoyong sa sambayanan. Every time kami magkikita ni Tito Yoyong, wala siyang kundi magpatawa. He's a very happy man, no? Contagious yung kanyang happiness, yung kanyang joy. Kaya ako'y nagpapasalamat talaga sa kanyang buhay, no? Alam naman natin bilang isang artista, talagang he is a natural comedian, di ba? Dito naman sa lungsod ng Pasig, syempre 27 years ang kanyang paninilbihan bilang isang lingkod bayan. Kaya nagpapasalamat ang sambayan ng Pasigueño sa halos 3 dekada niyang paninilbihan sa ating mga mamamayan. Pinapaabot ng aming buong pamilya ang aming pakikiramay at pagmamahal kay Tita Tess, lalong-lalo na, at sa 5 niyang anak, lalo na kay Councilor Maro Martires na kasama namin dito. Dito lang po kami para magpakita ng aming suporta at pagmamahal sa kanilang lahat. Condolences po sa pamilya ng Martires. Nag-request po ng special session ng ating konseho sa pangunguna ni Vice Mayor Dodot Jaworski para po pa yung may paso yung resolution na kumikilala po sa mga kontribusyon ni dating konsehal, dating Vice Mayor Yoyong Martires, hindi lang sa Pasig kundi sa buong bayan na rin natin. Medyo malalim na yung pagkakaibigan namin kasi sinulat ko yung life story niya, so medyo matagal din yung mga panahon na pabalik-balik ako, ni-interview ko siya, alam ko yung kanyang kwento, no? Kaya yung sabi ko nga, pagkakilala natin kay Consi Yoyong ngayon, yung vice mayor na, pero hindi alam niyo yung pinagdaanan, no? Kaya nga, pinipilit sana namin makuha yung kopya dun sa TV5. Hindi ko na rin mahanap yung kopya dun sa Star Confessions. Pero makita natin, grabe yung pinagdaanan niya, no? At it's very inspiring, no, na yung merong coming from a humble beginnings maging matagumpay katulad ni Councilor Yoyong na
Hindi lang naging magaling na basketballista, magaling na artista, at naging talaga magaling na at mahusay at matapat na naglilingkod sa Pasig City. Obviously, no, lahat kami talaga nalungkot, no. Lalo na ako ngayon na kaibigan at parang kapatid ang tukurin ko kay Maro. Kaya lahat kami nabigla, no, nung biglang pagkawala ni Tito Yoyong, dahil kada magkikita kami, naloko nga namin, mas nakakapaglaro pa siya ng basketball kaysa sa akin, dahil ako hindi na makatakbo, pero si Tito Yoyong, grabe, pati nakakapaglaro pa ng golf, no. Kaya lahat ay nabigla. Sa pagkakwentuhan namin din, no, ng pamilya, lalo na kung si Yoyong, ako baka kasi hindi niya mabanggit to, pero maganda banggit, no. Talagang nakahanda nga sila na parang sabi nila hanggang 95 to 100 years old, yun yung pinaplano nila para kay Konsi Yoyong, no, kung paano siya aalagaan ng gano'n, no, na pag dumating yung time na talagang dumating na siya sa ganong age, no. Pero yun na, talagang maraming plano ang Panginoon. Nakilala siya sa salitang aguy, na ibig sabihin ay aray, no, sa salitang Tagalog. Siguro panahon na para yung mga aray niya sa buhay ay kumbaga matapos na, no. Maalala na lang natin siya sa kanyang smile, no. So yun din, and we will surely miss Konsi Yoyong. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.